Nagdesisyon ang lasing kong asawa sa Christmas party ng kumpanya na i-auction ipubasta ako bago pa man ako makarating. Sino ang gustong makasama ang asawa kong pangit ng isang gabi at marinig siyang ngumawa? Simula ng tawad, 500 pesos. Ngunit nang pumasok ako sa ballroom, nagsimula ang tunay na palabas. 8 taon na ang nakalipas, ibang-iba akong tao. 27 taong gulang ako noon. Nag-aaral ako ng voice at pagkanta sa Konserbatoryo ng Musika ng San Martin sa Maynila. Para sa akin, ang buong mundo ay isang entablado at sigurado akong nakatadhana akong kuminang dito. Sabi ng mga propesor ko, mayroon daw akong pambihirang timbre ng boses buo, mainit, at may kamanghamanghang lalim. Kumakanta ako sa teatro ng konserbatoryo, sumasali sa mga vocal competition, at nangangarap ng malaking entablado. Tuwing gabi, tumatayo ako sa harap ng salamin, nag-iilusyong yumuyo ko sa harap ng naghihiyawang palakpakan ng isang punong teatro. Nakilala ko si Anton sa isang concert na inorganisa ng aming konserbatoryo para sa mga sponsor nito. Isa siyang junior manager sa isang kumpanyang nagbigay sa amin ng maliit na grant. Pagkatapos ng aking pagtatanghal, nilapitan niya ako para magpakilala at sinabing wala pa siyang narinig na kasing ganda ng boses ko. Namukadkad ako sa papuring iyon, 3 taon siyang mas matanda sa akin, tiwala sa sarili, ambisyoso, at palaging nagsasalita tungkol sa kanyang mga plano sa karera at sa matagumpay na negosyong itatayo niya balang araw. Nakaramdam ako ng kilig sa atensyon ng isang mas nakatatandang lalaki na may mga seryosong layunin. 6 na buwan kaming nag-date. Dinadala ako ni Anton sa mga concert, ibinibili ng mga recording ng mga sikat na soprano at sinasabing mas magaling pa ako kaysa sa kanila. Nangako siya na kapag kumita na siya ng sapat, pag-aaralin niya ako sa isang summer program sa Italia kung saan hinuhubog ang mga tunay na maestro ng pagkanta. Naniwala ako sa bawat salita niya. Ang plano ko ay graduate, pumasok sa isang top-tier master's program at simulan ang aking karera. Tila napakalinaw at tama ng lahat at saka ako nabuntis. Hindi ito planado, nangyari na lang. Naaalala ko na nakaupo ako sa gilid ng bathtub, hawak ang pregnancy test na may 2 pink na linya. Hindi malaman kung iiyak ba ako o magdiriwang. Sa isang banda, isang sanggol. Sa kabilang banda, ang huling taon ko sa konserbatoryo. 3 buwan na lang, graduation recital ko na. Paano na ang lahat ng plano ko para sa masters? Tuwang-tuwa si Anton. Sabi niya, panahon na raw para bumuo ng pamilya at kakayanin namin ito. Ngunit ang kanyang ina, si Aling Charing, ay may ibang reaksyon. Naaalala ko ang una naming seryosong pag-uusap. Kaming 3 sa kanyang kusina. Nagtimpla siya ng kape. Naglapag ng isang platito ng biskwit na nabili sa sari-sari store sa harap ko at diretsahang nagtanong kung ano ang mga plano ko. Tita Charing, gusto ko pong tapusin ang pag-aaral ko, sagot ko. 5 buwan pa naman bago ipanganak ang bata. Makakapag-take pa ako ng final exams, tapos pagkapanganak ko, magpapahinga ako ng 1 taon at babalik sa pagkanta. Tiningnan ako ni Aling Charing na parang sinabi kong lilipad ako sa buwan. Isang pahinga kasama ang isang bagong silang. Maya, iha, ano bang iniisip mo? Ang isang matinong babae sa sitwasyon mo ay dapat asikasuhin ng anak niya, hindi naghahabol sa mga recital. Tama si Mama. Sabat ni Anton. Tingnan mo, bumubuo tayo ng pamilya. Mas mahalaga iyon kaysa sa lahat ng pagtatanghal mo. Makakapaghintay ang karera mo. Pero malapit na akong makakuha ng diploma ko. Diploma mula sa isang konserbatoryo ng musika? Natawa si Aling Charing. At anong gagawin mo doon? Kumanta sa mga kasal? Mas mabuting mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Si Anton ay bumubuo ng karera. Kailangan niya ng maaasahang asawa, isang may bahay, ina ng kanyang mga anak, hindi isang babaeng nangangarap sa entablado. Naaalala kong nakaupo ako sa hapagkainan nila, humihigop ng malamig na kape, at nararamdaman kong nanliliit ang buong pagkatao ko. Pero tiningnan ako ni Anton ng may pag-asa, sinabing mahal niya ako, na malalagpasan namin ito ng magkasama, at palagi naman akong pwedeng bumalik sa pagkanta kapag malaki-laki na ang bata. Nangako siyang susuportahan ang pangarap ko sa hinaharap, kapag mas maayos na ang lahat. Nag-leave of absence ako sa 3rd trimester ko. Ipinanganak ko si Leon bago magtapos ang tag-init na iyon. Napakaliit niya, walang kalaban-laban, umiiyak buong gabi, at nangangailangan ng palaging atensyon. Kulang na kulang ako sa tulog,
Halos wala na akong oras para suklayin ang buhok ko. Ang mga usapan tungkol sa pagbabalik sa konserbatoryo ay lalong umikli at naging mabigat. Maya, iha, tingnan mo nga ang sarili mo, sabi ni Aling Charing tuwing bumibisita siya. Ang lalim ng eyebags mo, buhol-buhol ang buhok mo. Anong eskwelahan? Kailangan mo munang matutunang mag-alaga ng bata. At nagsimulang umuwi si Anton mula sa trabaho nang pagod at iritable. Hindi mo ba man lang kayang panatilihing malinis ang bahay? Nagtatrabaho ako buong araw tapos uuwi ako sa ganitong gulo? At ang bata ay sumisigaw mula umaga hanggang gabi. Sanggol pa lang siya. Sagot ko, pilit na ipinagtatanggol ang sarili ko. Normal lang yan. Baka hindi mo lang alam kung paano siya alagaan. Sabi ng nanay ko, tahimik daw akong bata noong kasing edad ko siya. Unti-unti, nagsimulang maglaho ang lahat ng mabuti sa aming dalawa. Ang mga papuri ay naging mga kritisismo. Nadagdagan ako ng 20 kilo, na normal namang nadaragdag sa halos lahat ng ina pagkapanganak. Pero tinitingnan ako ni Anton nang may pagkadismaya. Dapat bumalik ka na sa dati mong katawan. Pinabayaan mo na ang sarili mo. May baby ako. Nagpapa-breastfeed ako. Pansamantala lang ito. Pansamantala? 6 na buwan na ang lumipas. Ang ibang babae, 1 buwan lang kasya na ulit sa maong nila. Ang pera ay naging palaging dahilan ng pag-aaway. Halos hindi mapagkasya ang sweldo ni Anton sa upa ng aming maliit na apartment sa isang liblib na subdivision, sa pagkain, at sa mga gamit ng bata. Nagmungkahi akong maghanap ng trabaho, kahit part-time lang, pero mariin siyang tumanggi. Saan ka pupunta ng may kargang sanggol? Hindi, mananatili ka sa bahay. Sa loob ng ilang taon, kapag malaki na si Leon, tingnan natin. Pero hirap na hirap kaming magkasya hanggang katapusan. Iyon ay dahil hindi ka marunong maghawak ng pera. Napalaki ng nanay ko ang 3 anak sa ganito ring sweldo. Sinubukan kong magtipid sa pamamagitan ng pagbili ng pinakamurang pagkain, pagsusuot ng mga luma kong damit hanggang sa mabutas na at hindi pagbili ng kahit anong bago para sa sarili ko. Lahat ay napupunta kay Leon at sa pagkain. Pero patuloy pa rin ang mga panunumbat ni Anton. Isang araw, sinubukan kong kumanta. 1 taong gulang na noon si Leon at nakatulog pagkatapos kumain. Mahina kong inawit ang isang arya mula sa La Traviata na kinanta ko dati sa isang exam. Parang naninibago ang boses ko pagkatapos ng mahabang katahimikan. Mahina ang aking vocal cords, ngunit kusa nang lumabas ang himig at sa loob ng ilang minuto, naramdaman kong ako ulit ito. Maagang umuwi si Anton mula sa trabaho at nahuli niya ako. Ano ba yung mga sigaw na yan? Bulyaw niya. Gigisingin mo ba ang bata? Hindi ako sumisigaw, kumakanta ako ng mahina. Mahina? Rinig na rinig ko ang ngawa mo mula pa sa hallway. Siguradong rinig din ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Anton, pinag-aralan ko to. Sabi ko, pinag-aralan. Hanggang kailan ka ba aasa dyan? Hindi ka nga nakatapos eh. At saka, wala ka naman talagang boses. Pinagbibigyan ka lang ng mga teacher mo noon. Parang isang sampal iyon. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto, hindi makapagsalita. Nagpatuloy siya. Tigilan mo na ang pagkapit sa mga pangarap na pambata. Asawa at ina ka na. Simulan mong gawin ng tama ang mga obligasyon mo, imbes na nagpapanggap kang artista. Mula noong araw na iyon, hindi na ako kumanta. Natakot ako. Tuwing gusto kong humimig, naiisip ko na tatawagin itong ngawa ni Anton at naiipit ang tunog sa aking lalamunan. Mas madalas na kaming bisitahin ni Aling Charing, ininspeksyon ang bahay ko. Binubuksan niya ang mga kabinet. Pinapasadahan ng daliri ang mga estante para maghanap ng alikabok at pinupuna ang luto ko. Medyo matabang ang sabaw. Sana dinamihan mo ng patatas. Kinakain naman palagi ni Anton lahat ng niluluto ko. Nagluluto ako sa abot ng makakaya ko, sagot ko. Eksakto, hindi mo alam kung paano. Mabuti na lang nandito ako para turuan ka, kundi mamamatay sa gutom ang anak ko. Ikinukumpara niya ako sa mga asawa ng mga katrabaho ni Anton, mga ayos na ayos, payat, matagumpay, nagtatrabaho, nagpapalaki ng anak, at mukha pa ring model sa magazine. At ako, isa lang losyang na may bahay na nakasuot ng lumang duster at hindi nakapaghugas ng buhok. Kilala mo ba si Jessica? Ang asawa ng boss ni Anton? Sabi ng biyenan ko. May 2 siyang anak, nagtatrabaho bilang abogado, at palaging mukhang milyonaryo. Ikaw, iisa na nga lang ang anak mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Sinubukan ko naman talaga.
Gumigising ako ng alas 6 ng umaga para gawin ang lahat. Naglilinis ako, nagluluto, naglalaba, namamalansya, pero naiipon ang pagod at unti-unti akong nawawalan ng kulay, nagiging invisible. Ipinapakita sa akin ng salamin ng isang estranghera na may mapupungay na mata. Nang mag-4 na taon si Leon, ibinalita ni Anton na nahanapan niya ako ng trabaho. May bakanteng posisyon bilang janitress, tagalinis, sa office building nila. Trabaho sa umaga, tapos ka na bago magtanghalian at may oras ka pa para sunduin si Leon sa preschool. Hindi kalakihan ng sweldo, pero kahit paano, magkakapera ka. Janitress? Tanong ko, anong masama doon? Marangal na trabaho yan. Makakabuti sa'yo ang pisikal na trabaho at saka bibigyan ng kumpanya ng discount ang opisina ko sa cleaning service. Pareho tayong panalo. Hindi na ako nakipagtalo. Kailangan talaga namin ng pera. Lumalaki si Leon at nangangailangan ng mas maraming damit, laruan at gawain, kaya nagsimula akong magtrabaho bilang tagalinis sa building kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Isa itong matinding kahihiyan. Binabati ako ng mga katrabaho ni Anton ng malamig na paggalang, gaya ng pagbati sa mga staff. Siya mismo, nagpapanggap na halos hindi ako kilala. Oo, si Maya yan. Magaling siyang maglinis ng sahig, kaswal niyang sinasabi kapag may nagtatanong. Naglalampaso ako ng mga sahig sa conference rooms kung saan siya may mga meeting. Pinupunasan ko ang alikabok sa mga lamesa ng kanyang mga katrabaho. Naririnig ko silang nagkukuwentuhan tungkol sa kanilang mga weekend, bakasyon, at mga restaurant na kinainan nila. Pagkatapos, umuuwi ako. Sinusundo si Leon sa preschool, naghahanda ng hapunan, pinapatulog ang anak ko, at bumabagsak sa sobrang pagod. Hindi ko na kaibigan ang salamin. Tinitingnan ko ang refleksyon ko at hindi ko na nakikilala ang sarili ko. 30 taong gulang pa lang ako, pero mukha na akong 40. Malalim na eye bags, nakakuba ang likod sa pagod, mga murang damit mula sa ukay-ukay o tiangge. Ilang taon na akong hindi nakakapagpagupit ng maayos. Walang pera at oras para sa parlor. Tinitiklop ko na lang ang buhok ko at itinatali. Isang gabi, pagkatapos makatulog ni Leon, nakaupo ako sa kusina at nagbubuklat ng lumang photo album. Naroon ako sa entablado ng konserbatoryo suot ang isang concert gown, kumakanta ng nakapikit at nagniningning sa kaligayahan. Naroon ako kasama ang mga kaibigan ko pagkatapos ng isang rehearsal, tumatawa. Naroon ako kasama si Anton sa simula ng aming relasyon. Bata, maganda, in love. Sino ang babaeng iyon? Saan siya nagpunta? Ano bang tinitingnan mo sa album na yan? Tanong ni Anton na pumasok sa kusina para kumuha ng tubig. Inaalala ang nakaraan. Tinitingnan ko lang, mahina kong sagot. Kahit paano, noon maganda ka. Ngayon isa ka na lang pangit na losyang. Kaswal niya itong sinabi, na parang isang katotohanan. At bumalik sa sala, naiwan ako roon hawak ang album. At naramdaman kong may tuluyan ng nasira sa loob ko. Isang linggo bago ang Pasko, ibinalita ni Anton na magkakaroon ng Christmas corporate party ang kumpanya nila. Mahalagang event yon. Darating ang mga partner at investor. Inutos ng direktor na dalhin ang pamilya para ipakita na solid kaming team. So, sasama ako? Tanong ko na nagulat. Dati kasi, mag-isa lang siyang pumupunta. Tiningnan ako ni Anton mula ulo hanggang paa at ngumiwi. Sa itsura mong yan, Maya, tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag mo nang isipin. Mahihiya lang akong makita kasama ang isang pangit na katulad mo. Sasabihin ko na lang sa boss ko na may sakit ka. Pangit. Tinawag niya akong pangit, hindi bilang biro o sa gitna ng away, kundi ng kalmado na parang pinapangalanan lang ang isang bagay. Wala akong sinabi. Tumango lang ako at tumalikod para hindi niya makita ang mga mata ko. Pero nang makaalis si Anton, binuksan ko ulit ang album. Tiningnan ko ang babaeng nakasuot ng concert gown at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi lungkot ang naramdaman ko, kundi galit. Hindi, tama na. Hindi ko alam kung anong eksaktong gagawin ko. Wala akong malinaw na plano, pero may isang bagay sa loob ko, isang nakalimutang natitirang piraso ng dignidad, ang gumising at bumulong. Hindi ka pangit, nakalimutan mo lang kung sino ka. Kinabukasan, palihim akong kumilos. Wala akong pera, pero mayroon akong isang pares ng lumang gintong hikaw na bigay ng lola ko. Dinala ko ito sa pawn shop Sanglaan
at nakakuha ako ng 20,000 pesos. Sapat na to. Nag-book ako ng appointment sa isang parlor para sa gabi ng ika. 31, buhok, makeup, manicure, ang buong package. Nagdududang tumingin sa akin ang receptionist nang sabihin ko ang petsa. Gabi ng ika. 31. Ma'am, alam niyo namang pinaka-busy kaming araw yon. Lahat gustong magpaganda para sa mga party. Naiintindihan ko, pero kailangan ko sa gabi. Babayaran ko kung magkano man. Ibinigay niya ang presyo, 5,000 pesos para sa lahat. Pumayag ako ng walang tawad. Ginastos ko ang natitirang 15,000 sa isang damit. Nakaharap ako ng isang dark evening gown sa isang high-end pre-love store. Halos bago pa. May bumili nito. Sinuot ng isang beses at ibinenta. Eksakto sa sukat ko at napakaganda ng lapat. Nakayakap sa katawan, pero hindi malaswa, disente, pero elegante. Pumayag si Aling Charing na bantayan si Leon sa bisperas ng bagong taon, kahit na nagreklamo siya. Para saan ka pa pupunta? Sabi ni Anton. Para sa mga VIP yon, hindi ka babagay doon. Pero sige, babantayan ko ang apo ko kung wala nang ibang paraan. Wala akong ipinaliwanag, tumango lang ako. Noong gabi ng ika, 31, nagpunta ako sa parlor. Ang tagapag-ayos ay isang batang babae na may matingkad na lipstick at mukhang pagod. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya habang sinusuri ang patay kong buhok. Gusto kong magmukhang iba, maganda. Ngumiti siya. Magandang request. Tingnan natin kung anong magagawa natin. 3 oras akong nakaupo sa silyang iyon. Hinugasan, ginupitan, at kinulot ang buhok ko. Inayos ng makeup artist ang mukha ko. Itinago ang mga eye bags at pinatingkad ang mga mata at labi ko. Inayos ng manicurista ang mga kinakagat kong kuko. Nang matapos sila at bigyan ako ng salamin, hindi ko agad nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Bumabagsak ang buhok ko sa malalambot na alon. Mukhang presko ang mukha ko, malalaki at mapupungay ang mga mata ko, at may pulang-pula na lipstick ang mga labi ko. Mukha akong buhay, maganda hindi isang janitress na pinagod ng buhay, kundi isang tunay na babae. Bagay na bagay sa'yo, sabi ng stylist. Nag-ibang anyo ka. Nagbihis ako sa parlor, sinuot ang gown at isang pares ng low heels na sapatos at tiningnan ang buo kong refleksyon sa salamin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Kinakabahan ako. Sobrang takot akong pumunta sa party, na makita ang reaksyon ni Anton, na marinig ang sasabihin niya, pero mas takot akong manatili sa bahay at magpatuloy sa dati kong buhay. Ibinaba ako ng isang taxi sa hotel sa Makati, bandang 9:30. 2 oras na akong late. Puno na ang hall, pero bumaba ako ng sasakyan at naglakad papunta sa entrance. Nanginginig ang mga binti ko, pinagpapawisan ang mga kamay ko. Pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Binuksan ng isang porter ang pinto para sa akin. Pumasok ako sa lobby, iniwan ang coat ko, at naglakad papunta sa ballroom. Musika, tawanan, ingay ng mga nag-uusap. Itinulak ko ang mabigat na pinto at pumasok, at narinig ko ang boses ng asawa kong umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Sino ang gustong makasama ang asawa kong pangit ng isang gabi at marinig siyang ngumawa? Ang simula ng tawad ay 500 pesos. Sige na, huwag kayong mahiya. Isa itong charity auction. Tumatawa ang buong kwarto. May sumigaw ng 1,000 pesos. Pinapalakas naman ng iba ang loob ng lasing nilang katrabaho. At ako ay nasa pintuan, habang tila huminto ang ikot ng mundo. Hindi niya alam na naroon ako. Akala niya nasa bahay ako suot ang luma kong duster at nagliligpit ng mesa. Ipinupubasta niya ako sa harap ng lahat ng kanyang mga katrabaho, partner, at mga importanteng tao. Para sa akin, para sa buhay ko, para sa karapatang makasama ng isang gabi ang babaeng tinawag niyang pangit. Nawalan ng kulay ang mukha ko. Nakatayo ako roon nang hindi makagalaw. Unti-unti akong napansin ng mga tao sa kwarto. Lumingon ang mga ulo. Humina ang musika. Aba, tingnan niyo kung sino ang dumating. Malakas na sabi ng isang tao. Isang napakagandang babae. Lumingon si Anton. Ang kanyang lasing na tingin ay dumaan sa akin nang hindi ako nakikilala noong una. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata para pilitin akong aninagin. Sana ganyang kaganda ang dumating imbes na yung aswang kong asawa. Bulong niya habang tumatawa. Nakilala ako ng ilang taong mas malapit sa akin. Nagsimulang kumalat ang bulungan. Hindi ba't yan yung janitress? Si Maya, ang asawa ni Anton. Hindi maaari, Anton. Asawa mo yan. Nanigas siya.
Tiningnan ng kanyang mga mata ang buong katawan ko, mula sapatos hanggang mukha. Ang ekspresyon niya mula sa lasing na katuwaan ay naging pagkalito at pagkatapos ay pagkagulat. Maya? Nauutal niyang sabi. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Nakabara ang mga salita sa lalamunan ko kasama ang mga luha. Anong naisipan mo? Mag-costume? Sinubukan ni Anton na ngumiti. Pero naging isang tabinging ngiwi lang ito. Hayaan na nga. Tuloy ang bentahan. 500 pesos para sa isang gabi kasama ang asawa ko. Sino ang tatawad ng mas mataas? Tinuloy pa rin niya ang lasing niyang biro. Kahit matapos niya akong makita, kahit na alam niyang narinig ko ang lahat, hindi siya tumigil. Para sa kanya, katuwaan lang iyon para sa isang lasing na grupo. Nakatayo ako roon, na nararamdaman ang isang madilim at malamig na bagay na lumalaki sa loob ko. Hindi luha, hindi awa, kundi galit. 5 milyong piso. Ang boses ay nagmula sa likod ng kwarto, mababa, kalmado at sigurado. Sabay-sabay na lumingon ang lahat. Isang lalaki ang tumayo mula sa isang VIP table, matangkad, nasa 40s, nakasuot ng napakalinis na suit. Hindi ko pa siya nakita kahit kailan. Naglakad siya sa gitna ng kwarto at humawi ang mga tao. 5 milyong piso, inulit niya nang makalapit sa akin. Para sa pribilehiyong makasama ang ginang na ito ngayong gabi. Namayani ang sobrang katahimikan. Maging ang musika ay huminto. Lahat ay nakatingin sa estranghero, pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay kay Anton. Namutla ang boss ng kumpanya ni Anton na nakatayo malapit sa kanya. Mr. Tuazon, seryoso ba kayo? Buong buo, sagot ng lalaki. Bukas, itatransfer ko ang pera sa charity fund ng kumpanya. Siyempre, kung papayag ang ginang. Lumapit siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Ako nga pala si Marcos Tuazon, isang karangalan na iligtas ka mula sa sirko na ito. Tiningnan ko siya nang hindi naiintindihan ang nangyayari. 5 milyong piso para sa akin, ang tagalinis, ang pangit, ang babaeng kapupubasta lang para sa 500 pesos. Narinig ko sa asawa mo na kumakanta ka raw. Patuloy ni Marcos. Hayaan mong hulaan ko na napakagaling mong kumanta. Dahil parang takot na takot siyang aminin ito. Gusto mo bang palipasin ang gabi malayo sa ingay na ito? Malayo sa mga lasing na payaso na ito? Malambot ang boses niya, pero matatag. Tiningnan niya ako sa mata, at sa tingin niya ay walang pagnanasa o pangungutya, kundi paggalang lamang. Kinuha ko ang kamay niya. Mainit at malakas. Oo, bulong ko. Gusto ko. Tumalikod si Marcos. Hinawakan ako sa braso at inakay palabas. Tahimik ang buong ballroom. Nanganga si Anton. Hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Maya! Sumigaw siya sa wakas. Tumigil ka. Saan ka pupunta? Biro lang yon. Hindi na ako lumingon. Nilakad namin ang buong haba ng hall. Sa labas, kinuha ni Marcos ang coat ko sa isang gulat na attendant at tinulungan akong isali nito. Isang itim na kotse na may driver ang naghihintay sa entrance. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Marcos pagkabukas niya ng pinto. Hindi ko alam, pag-amin ko. Kahit saan, wag lang sa bahay. May alam akong lugar. Magtiwala ka sa akin. Tumango ako at sumakay sa kotse. Ang huling nakita ko paglingon ko ay ang mukha ni Anton na nakasalamin sa bintana ng Hotel Lasing, nalilito at galit. Umandar ang kotse. Nagmaneho kami sa paligid ng lungsod sa gabi. Ang mga ilaw ng mga Christmas lights, ang mga pinalamuti ang display, at mga Christmas tree ay dumaraan sa aming paningin. Nakaupo ako sa backseat ng isang luxury car katabi ang isang estranghero na kapagbabayad lang ng 5 milyong piso para makasama ako ngayong gabi. Parang panaginip ang lahat. Nilalamig ka ba? Tanong ni Marcos. Papalakasan ko ba ang heater? Hindi salamat. Ayos lang ako. Niyakap ko ang sarili ko. Hindi ako nanginginig sa lamig. Kundi dahil sa lahat ng kakapangyari pa lang. Ang kahihiyan, ang subasta, ang 5 milyon, ang pagtakas mula sa event lahat ay umiikot sa isip ko na parang isang ligaw na kalidoskopo. Pasensya na kung diretsahan. Pero parang kailangan mong magsalita o manatiling tahimik. Anong mas gusto mo? Sabi ni Marcos. Tiningnan ko siya. Sa liwanag ng mga dumadaang poste ng ilaw, nakita ko ang kanyang kalmadong mukha, matitikas na panga, at maliliit na linya sa paligid ng kanyang mga mata. Hindi niya ako tinitingnan ng may pagnanasa o pag-uusisa, kundi may pagkahambing sa empatiya. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa yon,
Nasabi ko na lang, hindi mo ako kilala. Bakit magbabayad ng 5 milyon? Para sa pagkakataong maiahon ng isang tao mula sa isang nakakahiyang sitwasyon, tinapos niya para sa akin. Hindi ko binayaran ang sarili mo na parang isang bagay. Nagbayad ako para matigil ang nakakahiyang palabas na iyon, para ipakita sa asawa mo at sa lahat ng tao doon na ang babaeng pinapahiya nila ay may halagang higit pa sa kaya nilang isipin. At para sa akin, hindi problema ang 5 milyong piso. May pera ako. Pero ikaw, ngayong gabi, wala kang pagpipilian hanggang sa dumating ako. Lumiko ang kotse mula sa Main Avenue papunta sa isang parke. Nakilala ko ito. Isang lumang makasaysayang parke sa Maynila na karaniwang sarado na sa gabi, ngunit ngayon ay bukas ang mga gate nito at libu-libong ilaw ang kumikinang sa loob. Nirenta ko ang parke na ito para sa event ng kumpanya ko ngayong gabi. Paliwanag ni Marcos, pero kinansel ako sa huling sandali. Naisip ko na hindi ko gustong salubungin ang bagong taon na kasama ang maraming tao. Ngayon, masaya akong ginawa ko yon. Binigyan ako nito ng pagkakataon na magpakita sa iyo ng isang magandang bagay. Bumaba kami ng sasakyan. Humampas ang malamig na hangin sa mukha ko, pero halos hindi ko ito naramdaman. Sa harap ng aking mga mata ay isang kwentong pambata. Bawat puno sa parke ay nababalutan ng mga ilaw. Libu-libong maliliit na bumbilya ang kumikinang sa dilim, nagbibigay ng pakiramdam na parang isang mabituing kalangitan ang bumaba sa lupa. Malinis ang mga daanan at nakahanay ang mga antigong poste ng ilaw. Napakaganda. Bulong ko. Oo, gustong-gusto ng asawa ko ang lugar na ito. Dito kami nagkakilala, maraming taon na ang nakalipas. Kumakanta siya sa isang choir na nagtanghal sa open-air stage dito noon. Pumunta ako para pakinggan siya at na-in-love agad ako. May bakas ng sakit na lumitaw sa boses niya. Tiningnan ko siya. Minahal, hiwalay na ba kayo? Pumanaw na siya, 3 taon na ang nakalipas. Sa isang car accident. Agad-agad, hindi man lang niya nalaman kung anong nangyari. Nakikiramay ako. Salamat. Mula noon, hindi na ako nakapagdiwang ng bagong taon tulad ng dati. Ito ang paborito niyang okasyon. Palagi niya itong ginagawang napakamahika. Nag-aayos ng bahay, nagluluto, kumakanta. Pagkamatay niya, naging blanko ang lahat. Naglakad kami sa isang landas habang tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang malayo at mahinang ingay ng lungsod. Bakit ka nagpunta sa party na yon? Tanong ko. Kung hindi mo naman gusto ang mga ganitong event, nakiusap ang boss ng kumpanya na magpakita ako doon. May inaayos kaming joint venture. Pumunta ako dahil sa paggalang. Naisip kong magstay ng kalahating oras at umalis na, pero narinig ko ang asawa mong nag-umpisa ng auction at hindi na ako nakaalis. Naging curious ako sa babaeng pampubliko niyang pinapahiya, at nang pumasok ka sa ballroom, tumigil at tiningnan ako nang pumasok ka. Nakita ko ng higit pa sa isang magandang babae. Nakita ko ang isang taong inipon ang lahat ng lakas niya para patunayan ang isang bagay sa sarili niya. Nakasulat sa mukha mo. Takot, determinasyon, pag-asa. At nang marinig mo ang mga salita niya at hindi ka tumalikod para tumakbo kundi nanatiling nakatayo roon, alam kong napakalakas mo. Malakas? Napangisi ako. Tiniis ko ang pang-aabuso niya sa loob ng 8 taon. Hinayaan kong gawin niya akong tagalinis. Nawala ang pangarap ko, ang talento ko, ang mismong sarili ko. Paano naging lakas yon? Pumunta ka sa party na yon, inayos mo ang sarili mo, at nag-take ng risk. Yun ang lakas. Maraming tao ang tuluyang nasisira at naiipit habang buhay sa sarili nilang putik. Pero sinubukan mong umalis at nagawa mo. Inalok niya ang kamay niya at nakarating kami sa isang upuan sa ilalim ng isang matandang puno. Pinunasan ni Marcos ang upuan gamit ang kanyang panyo at inaya akong umupo. Umupo ako sa malamig na kahoy at umupo siya sa tabi ko. Magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Pakiusap niya. Sino ka ba bago ka naging asawa ng lalaking yon? At ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang konserbatoryo, ang pangarap ko sa entablado, ang boses na sabi ng mga teacher ko ay kayang punuin ang malalaking auditorium, ang pagbubuntis ko, ang pressure mula sa biyenan ko, ang paghinto ko sa pag-aaral, ang mga taon ng pangiinsulto, ang pagbabawal sa aking kumanta, ang pagtatrabaho bilang tagalinis, kung paano ko unti-unting nawala ang sarili ko hanggang maging isa na lang akong anino. Tahimik na nakinig si Marcos. Hindi ako ininterrupt kahit minsan, tumatango-tango lang paminsan-minsan. Nang matapos ako, matagal siyang nakatingin sa malayo, sa mga kumikinang na ilaw. Kumakanta rin ang asawa ko.
mahina niyang sabi. Hindi siya propesyonal, kumakanta lang sa isang amateur choir, pero yun ang nagpapasaya sa kanya. Palagi siyang nasasabik sa bawat rehearsal na parang may party, at gustong-gusto kong pinapakinggan siyang kumakanta sa bahay habang nagluluto o naglilinis, pinupuno ng buhay ang bahay. Pagkamatay niya, naging tahimik ang bahay. Hindi ko kayang tiisin. Lumingon siya sa akin bago siya mamatay. Habang nasa kotse kami, hindi niya alam na iyon na ang mga huling minuto niya. Nagkukwentuhan lang kami at sinabi niyang, "Alam mo kung anong gusto ko. Kapag kumita na tayo ng sapat, gusto kong magpatayo ng isang music school para sa mga taong may talento pero walang pera pambayad ng klase, para walang sino man ang mawalan ng talento dahil lang sa hirap ng buhay." 5 minuto makalipas, isang truck ang nag-beat the red light at bumangga sa amin. Namatay siya at naiwan sa akin ang hiling na iyon na para bang huling habilin niya. Natahimik siya, nahihirapang lumunok. Sinubukan ko talaga. Gusto kong tuparin ang hiling niya, pero hindi ko nahagilap ang lakas. Nakipagkita ako sa mga batang singer, at ang nakikita ko lang sa kanila ay ang mga nawala sa akin. Masyadong masakit, kaya itinuon ko ang sarili ko sa trabaho. Nagbukas ng mga bagong hotel, pinalawak ang negosyo, kumita ng mas malaki, pero pakiramdam ko ay walang laman ang loob ko. At anong nagbago ngayong gabi? Mahina kong tanong. Ikaw, ang kwento mo. Nang marinig kong pinagtatawanan ka ng asawa mo dahil sa pagkanta, naalala ko ang mga salita ng asawa ko. Ang mga tao ay hindi dapat nawawalan ng talento dahil lang sa sitwasyon. At narealize ko na kung hindi ako makakatulong sa kahit isang tao man lang, habang buhay kong tatraydurin ang memorya niya. Naglabas siya ng panyo sa bulsa niya at inabot sa akin. Hindi ko naiintindihan kung bakit, hanggang naramdaman ko ang mga luha sa sarili kong pisngi. Pasensya na, bulong ko habang nagpupunas ng mata. Hindi ko gustong umiyak. Ayos lang, dumaan ka sa isang bangungot. Kailangan mong ilabas yan. Nakaupo lang kami roon ng tahimik. Sa di kalayuan, nagsimulang tumunog ang mga kampana ng isang simbahan. Hating gabi, ang bagong taon, kantahan mo ako, pakiusap ni Marcos. Parang awa mo na, hindi para sa asawa mo, hindi para sa isang subasta, kundi para sa sarili mo, para sa talentong nananatili sa loob mo. Patunayan mo sa akin na hindi pa ito patay. 7 taon na akong hindi kumakanta, bulong ko. Hindi ko nga alam kung may boses pa ako. Subukan mo. Tumayo ako. Nanginginig ang mga binti ko. Napakabilis ng tibok ng puso ko, na akala ko tatalon ito palabas sa dibdib ko. Ipinikit ko ang mga mata ko, at inalala ang arya ng Tosca ni Puccini, ang kinanta ko dati sa isang exam sa konserbatoryo. Huminga ako ng malalim at nag-umpisa. Ang mga unang nota ay nag-aalangan, nanginginig. Naninibago ang boses ko pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, pero may biglang nag-click sa loob ko. Naalala ng aking vocal cords, naging mas malinaw, mas malakas ang tunog. Kumanta ako sa bakanting parke, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin at mga kumikinang na ilaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buhay ako. Nang matapos ang ariya, iminulat ko ang mga mata ko. Nakaupo pa rin si Marcos sa silya at nakatingin sa akin. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang ganda nun. Nanginig ang boses niya habang nagpupunas ng mata. Nakakabaliw ang ganda. Maya, may boses kang nakakapigil hininga. Isang tunay na regalo. Isang bulag at gago ang asawa mo kung hindi niya marinig iyon. Sabi niya ngumangawa lang ako. Sinungaling siya. Ang ginawa mo ngayon lang ay sining. Purong sining. Totoong sining. Ang mga boses na ganyan ay isa sa 1,000,000. Tumayo siya at lumapit sa akin. May alok ako sa'yo. Profesional ito, pero personal din. Naghintay ako ng tahimik. May-ari ako ng chain ng mga boutique hotels. Kamakailan, nagbukas ako ng bagong insignia hotel sa bayan. Plano kong magtayo ng isang music lounge doon, isang intimate na lugar para sa mga piling artist, live music, classical at jazz, para sa mga bisitang marunong maka-appreciate ng tunay na sining. Kailangan ko ng isang resident artist, isang taong may talento, may kaluluwa, may kwento. Ikaw ang perpekto doon. Hindi ko naiintindihan. Inaalok mo ba ako ng trabaho? Higit pa sa trabaho. Inaalok ko sa'yo ang pagkakataong mabawi ang buhay mo. Isang lugar na matitirhan. Isang maliit na suite sa hotel.
Isang malaking sweldo para hindi mo na isipin ang pera. Mga klase kasama ang pinakamagagaling na voice coach na makikita ko. Mga pagtatanghal sa harap ng audience na appreciate ng talento mo, kalayaan, at ang pinakamahalaga, ang pagkakataong maging ikaw ulit. Umiikot ang paningin ko. Parang masyadong maganda para maging totoo. Pero, bakit? Bakit mo to ginagawa para sa isang taong hindi mo naman kilala? Dahil hiniling ng asawa ko, natulungan ko ang mga gustong kumanta. Dahil sa boses mo, narinig ko ang 3 taon ko ng hinahanap buhay, pag-asa, kagandahan, at dahil, sa totoo lang, tumigil siya para pumili ng mga salita. Sana may mabuo pang iba sa pagitan natin. Hindi ako humihingi ng kapalit ngayon. Pero sa hinaharap, kapag malaya ka na, kapag naayos mo na ang buhay mo, gusto kitang mas makilala pa kung gusto mo. Tiningnan ko siya at nakita ko ang pagiging totoo. Walang pagnanasa. Walang kalkulasyon. Puro pag-asa lang. May anak ako. Sabi ko, 5 years old si Leon. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko hihilingin yan. Ang suite ay may hiwalay na kwarto para sa mga bata. Sa tabi lang ng hotel, may napakagandang private daycare. Lahat maayos. Hindi ko pinaghihiwalay ang mga ina sa kanilang mga anak. Ako mismo, lumaking walang ina. Alam ko kung gaano kasakit yon. Pero ang asawa ko, ang annulment, masyadong komplikado ang lahat. May magagaling akong abogado. Tutulungan ka nila. Sila ang aayos ng lahat ng mabilis at tama. Hindi mo na siya kailangang makita pa kung hindi kailangan. Parang isang panaginip. Isang fairy tale. Isang mayamang lalaki ang susulpot mula sa kung saan at aalukin kang ayusin ang lahat ng problema mo. Hindi nangyayari ang mga ganitong bagay sa totoong buhay. Pero habang nakatayo ako doon, sa umiilaw na parke na iyon, katabi ang lalaking kaluluha lang matapos kong kumanta, naintindihan kong totoo ito. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Nasabi ko na lang, kailangan kong pag-isipang mabuti ang lahat. Siyempre, kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Heto ang card ko. Tawagan mo ako kahit kailan mo gusto. Inabutan niya ako ng calling card. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Ihahatid na kita sa inyo, sabi ni Marcos. Hindi ako naging masungit. Ibig kong sabihin, ibaba mo na lang ako ilang kanto bago sa bahay. Hindi ko gustong mag-explain pa. Naiintindihan ko. Bumalik kami sa kotse. Habang nasa biyahe pabalik, tahimik kami. Nakatingin ako sa bintana. Iniisip ang alok niya, ang pagtakas ko, ang bagong buhay, at ang katotohanan na, kung tatanggihan ko ito, mananatili na lang ako habang buhay sa apartment na iyon. Kasama ang asawang iyon at ang trabaho kong tagalinis. Huminto ang kotse 2 kanto bago ang building namin. Salamat, sabi ko pagkababa. Sa lahat, sa pag-save sa akin, sa parke, sa alok, huwag kang magpasalamat sa akin, pag-isipan mo lang. At tandaan mo, deserve mo ang mas maganda. Tumango ako at naglakad sa kalsada pa uwi sa bahay. May ilaw na ang mga bintana. Nakauwi na si Anton. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Amoy alak at suka ang apartment. Nakahandusay si Anton sa sofa. Humihilik. Gusot-gusot at may mantsa ang suit niya. Hindi man lang siya nag-abalang maghubad. Bumagsak lang siya at nawalan ng malay. Pumunta ako sa banyo. Nagtanggal ng makeup, hinubad ang gown, at tumingin sa salamin. Nandun pa rin ang mga eyebags ko, pati ang pagod, pero sa mga mata ko, may kislap na matagal nang nawala. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa sigaw ni Anton mula sa sala. Maya, nasaan ka? Ikuha mo nga ako ng Gatorade at gamot sa sakit ng ulo. Bumangon ako, nagsuot ng duster, at pumunta sa kusina. Nakaupo siya sa mesa, hawak ang ulo niya. Kulay abo ang mukha niya, namumula ang mga mata. Sasabog na ang ulo ko. Reklamo niya. Anong nangyari kagabi? Bakit wala akong maalala? Talagang wala kang maalala? Kalmado kong tanong. Naparami yata inom ko. Nasaan na ang inumin? Binuksan ko ang ref, kinuha ang bote, at nagsalin sa isang baso. Ipinubasta mo ako, sabi ko habang nilalapag ang baso sa harap niya. Sa halagang 500 pesos, sinabi mong isa akong pangit na losyang at ngumangawa ako kapag kumakanta. Inisang lagok ni Anton ang inumin at minaliit ang sinabi ko gamit ang kumpas ng kamay. Sus, malamang biro lang yon. Wala ka nga doon eh. Bakit ka nagkakaganyan? Nandoon ako.
Napatingala siya sa akin. Ano? Nandoon ako. Pumunta ako sa party. Narinig ko bawat salitang sinabi mo. Nag-iba ang mukha niya. Nanigas siya. Sinusubukang alalahanin. Nandoon ka. O sige. Ayos, sorry. Lasing ako. Hindi ko sinasadya yon. Tsaka, saan ka ba nagpunta buong gabi? Tiningnan ko siya at narealize ko na kahit maalala niya, walang magbabago. Para sa kanya, isa lang itong biro, isang normal na bagay. Wala siyang nakikitang masama rito. Tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Aling Charing sa labas. Hawak sa kamay si Leon. Mama! Tumakbo ang anak ko para yakapin ako. Niyakap ko siya ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok. Oh, nag-enjoy ka na ba? Mapang-asar na tanong ng biyenan ko pagkapasok niya. Sabi ko na nga ba wala kang dahilan para pumunta. Siguradong ipinahiya mo lang sarili mo. Anton anak, kamusta ka? Siguradong sobrang sakit ng ulo mo. Ikuha kita ng tubig. Nabigyan ko na siya. Mahina akong sabi. Ah, mabuti naman. At least may pakinabang ka rin pala. Nakatayo lang ako roon hawak ang anak ko. Pinapanood ang eksena ang biyenan kong umaaligid sa kanyang malaking anak, ang pag-iyak niya dahil sa hangover at paghingi ng atensyon. Pareho silang nakatingin sa akin na parang katulong nila ako. At palaging ganito na lang. Sa susunod na taon, makalipas ang 5, makalipas ang 20, lalaki si Leon sa pag-iisip na ganito tinatrato ang mga babae. Magiging katulad siya ng tatay niya kapag nagstay pa ako. Pumunta ako sa banyo. Nilock ang pinto at nilabas ang calling card ni Marcos. Tinipa ko ang numero gamit ang nanginginig na mga daliri. Hello! Sagot niya sa ikalawang ring. Ako si Maya. Pumapayag na ako. Sigurado ka ba? Oo, pero kailangan ko ng tulong sa annulment. Sa paglipat. Hindi ko alam kung paano gawin ang lahat ng ito. Kukontakin ka ng abogado ko sa loob ng 1 oras. Kailan ka pwedeng makaalis? Bukas. Kailangan kong mag-impake ng tahimik habang nasa trabaho ang asawa ko. Sige, hihintayin ko kayo bukas. Magiging maayos ang lahat, Maya. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang refleksyon ko sa salamin. Takot na takot ako, sobrang takot. Pero kailangan ko itong gawin para sa sarili ko, para kay Leon, at para sa babaeng nangarap minsan na kumanta sa malaking entablado. Ang natitirang bahagi ng araw ay dumaan ng parang ulap. Umuwi si Aling Charing sa gabi. Nakahiga lang si Anton sa sofa, nanonood ng TV at nagrereklamo paminsan-minsan. Nagluto ako ng hapunan, naglinis, at pinatulog si Leon. Isang normal na araw, isang normal na buhay. Pero sa loob-loob ko, nagbago na ang lahat. Pagsapit ng January 2, umalis si Anton papasok ng trabaho at sinabing makikipagkita siya sa ilang katrabaho para magtuloy sa pagse-celebrate. Hinintay ko siyang makaalis at nag-umpisa na akong mag-impake. Wala akong masyadong gamit. Nagkasya ang mga damit ko sa isang maleta, ang mga laruan at damit ni Leon sa isang malaking bag. Kinuha ko lang ang mga pinaka-importante, ang mga dokumento namin ng anak ko, marriage certificate namin, birth certificate ni Leon, medical records namin. Mama, aalis ba tayo? Tanong ni Leon habang pinapanood akong mag-impake. Oo anak. Lilipat tayo sa bagong bahay, at si Papa. Lumuhod ako sa tabi niya at hinawakan ang maliliit niyang kamay. Maiiwan si Papa dito. Bibisitahin natin siya, pero hiwalay na tayong titira. Magkakaroon ka ng sarili mong malaking kwarto. Pero bakit hindi natin makakasama si Papa? Dahil hindi na pwedeng magsama sina Mama at Papa. Pero pareho ka naming mahal na mahal. Hindi magbabago yon. Iba na lang ang titirhan natin. Nag-isip ng malalim si Leon. Kumunot ang noo. Kasya ba dun? Yung mga kotse-kotsehan ko. Oo, may isang buong kwarto para sa mga kotse mo. Ah, sige. Nakakatuwa ang mga bata. Mas madali nilang tanggapin ang pagbabago kaysa sa mga matatanda. Basta nandiyan si Mama at ang paborito nilang mga laruan. Nag-iwan ako ng maikling sulat kay Anton sa mesa. Walang emosyon. Aalis na ako. Magpa-file ako ng annulment. Huwag mo na akong hanapin, Maya. Lumabas kami ng apartment. Nilock ko ang pinto at inihulog ang susi sa mailbox. Iyon na yon. Wala nang balikan. Inihatid kami ng isang taxi sa hotel ni Marcos, isang malaking modernong building sa gitna ng syudad.
Sinalubong kami ng concierge sa entrance. Ma'am Maya, hinihintay po kayo ni Mr. Tuazon. Dito po tayo. Inakay kami sa isang marangyang lobby papunta sa elevator at iniakyat sa pinakamataas na palapag. Naghihintay si Marcos sa hallway. Maya, sobrang saya ko na nagdesisyon kang pumunta. Lumuhod siya sa harap ng anak ko. Hello, champion. Ako si Marcos. Hello, mahiyaing sagot ni Leon. May surprise ako sa'yo. Gusto mo bang makita ang bago mong kwarto? Tumingin sa akin si Leon. Tumango ako. Hinawakan ni Marcos ang kamay niya at iginiya siya sa hallway. Sumunod ako hawak ang mga bag namin. Ang suite ay nasa hiwalay na wing ng hotel, isang 2-story suite, napakalawak, na may malalaking salamin na bintana. Binuksan ni Marcos ang pinto at pumasok kami. Maliwanag ito, komportable, at amoy malinis. Modernong mga kasangkapan, kahoy na sahig, malambot na carpet. Sa unang palapag ay may sala, kusina, at banyo. Sa itaas, 3 kwarto. Ito ang kwarto mo, sabi ni Marcos, habang binubuksan ang isang pinto. Isang malaking kama, aparador, mesa, bintanang may view ng syudad. At ito ang kwarto ni Leon. Ang kwarto ng bata ay may malalambot na kulay. May kama na hugis race car, mga estante na puno ng laruan, mesa para sa pagdodrawing, at carpet na may disenyo ng kalsada para sa mga kotse niya. Wow! Tumakbo si Leon diretso sa mga laruan. Mama, tingnan mo! Nakikita ko, anak. Ngumiti si Marcos. Sana. Magustuhan niya. Mag-ayos muna kayo, magpahinga. Darating ang abogado ko bukas ng umaga. Ipapaliwanag niya ang proseso ng annulment at kung anong mga dokumento ang kailangan mo. Salamat, bulong ko. Sa lahat, walang anuman, deserve mo ito. Umalis siya at iniwan kaming dalawa. Umupo ako sa gilid ng kama ng bago kong kwarto at umiyak sa ginhawa, sa takot, sa pasasalamat, at sa pakiramdam na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ligtas ako. Pumasok si Leon mula sa kwarto niya at niyakap ako. Huwag kang umiyak, Mama. Hindi mo ba gusto ang bago nating bahay? Oo, anak. Gustong-gusto ko. Masaya lang ako. Kinabukasan, dumating si attorney, Victor. Isang middle-aged na lalaking nakasuit na may bitbit na briefcase na puno ng dokumento. Hello, Maya. Ako si attorney Victor. Nakiusap si Mr. Tuazon. Natulungan kita sa annulment mo. Ikwento mo sa akin ang sitwasyon mo. Kinuwento ko sa kanya ang lahat, ang kasal, si Anton, ang mga pang-aabuso, ang Christmas party ng kumpanya. May mga saksi ba sa nangyari sa party? Tanong ni attorney Victor. Marami. Narinig ng buong hall. Mabuti. Susubukan kong kumuha ng mga sinumpaang salaysay, affidavit. Kailangan din nating idokumento ang mga kondisyong pinagdaanan mo. May nangyari bang pananakit na pisikal? Wala, puro psychological lang. Naiintindihan ko. Tungkol naman sa bata, magiging madali ito. Bata pa siya. Sa ganitong edad, ang korte ay halos palaging pabor sa ina. Uutusan ng ama na magbigay ng sustento at bibigyan ng visitation rights. Magpa-file tayo ng petisyon para sa annulment of marriage. Baka umabot ng ilang buwan ang proseso. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Anton ng kopya ng mga papeles mula sa korte. Agad-agad niya akong tinawagan. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-text. Nabaliw ka na ba? Saan ka pupunta? Wala kang kwenta kung wala ako. Wala kang ang pera. Nasaan ka? Nasaan ang anak ko? Maya, sagutin mo ako ngayon din. Binlock ko ang number niya. Si Aling Charing naman ang umaway sa akin. Tumawag at nag-iwan siya ng mga voice message na puno ng lason. Nabaliw ka na. Iniwan mo ang asawa mo. Ninakaw mo ang apo ko. Saan ka nagtago? Tatawag si Anton ng pulis. Hahanapin ka nila. Akala mo ba nakatakas ka na? Hindi ka makakalayo. Babalik ka ng nakaluhod. Pero naayos na ng abogado ni Marcos ang lahat sa pulisya. Walang nilabag na batas. May karapatan ng isang ina na manirahan kasama ang kanyang anak kahit saan niya gusto. Opisyal nang na-file ang mga papeles sa annulment. Akala ni Anton at ng nanay niya ay umupa lang ako ng isang murang kwarto sa probinsya, nagtatrabaho ng 2 trabaho at halos hindi makakain.
Ang isiping iyon ang nagpakalma sa kanila. Akala nila babalik ako agad na wasak at nagsisisi, pero nagsisimula na ako ng bagong buhay. Gumigising ako araw-araw ng 8:00 ng umaga. Nag-aalmusal kami ni Leon at hinahatid ko siya sa private daycare sa tabi ng hotel. Pagkatapos ay bumabalik ako para sa voice lesson ko kasama ang propesor na nahanap ni Marcos. Ang pangalan niya ay Ma'am Elisa. Nasa 60s na nagtuturo sa pinakamagandang konserbatoryo at nagtitrain ng mga soloist para sa opera. Isang nakakaintrigang timbre. Sabi niya matapos akong pakinggan sa unang pagkakataon. Maganda ang kapasidad ng baga, tamang projection, pero kalawangin ang teknik mo at mahina ang vocal cords mo. Marami tayong gagawin. Nag-iensayo kami ng 4 na oras araw-araw. Warm-ups, breathing exercises, technique, pag-aaral ng mga bagong kanta. Istrikto si Ma'am Elisa pero patas. Pinupuri niya ako kapag tama ang ginagawa ko at walang awa niyang tinatama ang mga pagkakamali ko. Ulitin mo. Huminga ka ng mas malalim. I-hold mo yung nota. Huwag mong itense ang lalamunan mo. I-relax mo lang. Yan. Nararamdaman mo ba ang pinagkaiba? Unti-unti, bumalik ang boses ko. Naging mas malakas, mas malinaw, mas sigurado. Pakiramdam ko ulit ay isa akong mang-aawit. Sa gabi, nagkikita kami ni Marcos. Naghahapunan kami ng magkasama, namamasyal, at nag-uusap. Kinikwento niya sa akin ang mga negosyo niya, ang yumaong misis niya, kung gaano kahirap ang lahat nang mawala ito. Kinikwento ko naman sa kanya ang nakaraan ko, ang mga takot ko, ang mga pag-asa ko. Pagkalipas ng 1 buwan, hinalikan niya ako. Nasa terrace kami ng suite noon, at pinapanood ang mga ilaw ng syudad nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Maya, alam kong masyado pang maaga, pero hindi ko na kayang itago. Naging mahalaga ka na sa akin. Sobrang mahalaga. Na in love na ako sa'yo. Hindi lang sa boses mo, kundi sa'yo sa tapang mo, sa kabaitan mo, sa kung paano mo alagaan si Leon, sa kung paano ka magsikap. Gusto kitang makasama. Tiningnan ko siya at pareho kami ng naramdaman. Sa loob ng 1 buwang iyon, naging malapit na siya sa akin. Nagtitiwala ako sa kanya. Ligtas ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. At oo, na-in love din ako. Gusto rin kitang makasama. Bulong ko. Lumapit siya at hinalikan ako ng marahan, ng may lambing, na parang takot siyang matakot ako. Na-schedule ang hearing para sa annulment bandang simula ng Marso. Naghanda ako para harapin si Anton na parang mag-exam. Nag-insist si Marcos na bumili ako ng isang maganda, mamahalin, at profesional na suit. Pinaalis ako ng maaga ni Ma'am Elisa sa klase at binati ako ng good luck. Idiretso mo ang likod mo, payo niya. Wala kang dapat ikahiya. Ikaw ang nasa tama. Dumating ako sa korte kalahating oras bago ang oras. Naghihintay na si Attorney Victor sa hallway. Handa ka na? Tanong niya. Handa na sa abot ng makakaya ko. Matibay ang kaso natin. Nakakuha ako ng mga affidavit mula sa ilang saksi sa party. Mayroon din akong video na nakuha mula sa cellphone ng isa pang bisita. Rinig na rinig ang lahat ng sinabi ng asawa mo. Pumasok kami sa loob. Nakaupo na si Anton sa kabilang side kasama ang isang batang abogado. Lumingon siya pagkapasok ko at nakita ko kung paano nag-iba ang mukha niya. Pagkagulat, hindi makapaniwala, galit. Ibang-iba ang hitsura ko sa inaasahan niya. Hindi ako isang wasak na single mother na nakasuot ng murang damit. Nakasuot ako ng mamahaling suit, professional na ayos ng buhok, at may kalmadong mukha. Mukha akong matagumpay at may tiwala sa sarili. Maya, umpisa niya. Saan mo nakuha? Pumasok ang judge at tumayo ang lahat. Nagsimula ang hearing. Sinubukan ng abogado ni Anton na ilarawan ako bilang isang walang utang na loob na asawa na inabandona ang pamilya para sa mas magandang buhay. Sinabi niyang kinuha ko raw ang anak nang walang pahintulot ng ama at pinagkakaitan ko raw ito ng karapatan bilang magulang. Kalmadong sinagot ni Attorney Victor ang bawat argumento. Naglabas siya ng ebidensya ng psychological abuse. Ipinakita ang mga pahayag ng saksi tungkol sa ginawa ni Anton sa party at sa huli, ipinaplay ang video recording. Umalingaw-ngaw ang boses ni Anton sa buong korte. Sino ang gustong makasama ang asawa kong pangit ng isang gabi at marinig siyang ngumawa? Simula ng tawad. 500 pesos! Mga tawanan. Palakpakan ng mga lasing na katrabaho. Sige na, sa halagang 1,000 pesos makukuha niyo na ang babaeng umaalulong na parang sirena. Kumunot ang noo ng judge. Namutla si Anton.
Lasing po ako noon, bulong niya. Biro lang yon. Biro? Ulit ng judge. Ang pampublikong hiyain ng asawa mo ang tinatawag mong biro? Hindi ko po iniisip ang sinasabi ko. Eksakto. Hindi mo iniisip. Nirepaso ng judge ang mga dokumento at nakinig sa mga testimonya. Mabilis siyang naglabas ng desisyon. Ipinawalang bisa ang kasal. Mananatili ang bata sa ina. Inutusan ng ama na magbigay ng 25% ng kanyang sahod bilang child support. Ang visitation rights sa bata ay 2 beses sa isang buwan. Kapag weekends at dadaan sa pag-aayos kasama ang ina. Sinubukan ni Anton na magprotesta pero pinutol siya ng judge. May pagkakataon kang mag-apela kung tingin mo hindi patas ang desisyon na ito. Adjourned na ang hearing. Lumabas kami ng korte. Nahabol ako ni Anton sa hallway. Maya, sandali, kailangan nating mag-usap. Huminto ako at lumingon. Nasa tabi ko si Attorney Victor, handang pumagitna. Pag-usapan ng ano? Kalmado kong tanong. Tungkol sa atin, sa pamilya natin. Naging gago ako, alam ko, pero pwede nating ayusin ito. Bumalik ka na. Magbabago na ako. Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? May anak tayo. Pamilya tayo. Dati tayong pamilya, hindi na ngayon. Ikaw mismo ang sumira noon gamit ang sariling mga kamay mo sa loob ng maraming taon. Hindi, yon dahil lang nalasing ka. Maya, nagsorry na ako. Hindi ka nagsorry. Sabi mo biro lang yon. At hindi lang yon tungkol sa isang eksenang yon. Yun ang resulta ng 8 taong panghihiya, pang-iinsulto, at pambabalewala. Tiniis ko ang lahat hanggang sa makakaya ko. Hindi ko na kaya at hindi ko na gusto. Nakahanap ka ng iba ano? Isang kislap ng galit ang dumaan sa mga mata niya. Yung lalaki sa party. Akala mo pakakasalan ka niya? Wala ka na doon. Siyempre meron. Ikaw ang nanay ng anak ko. At yun mismo ang dahilan kaya inilayo ko siya sa'yo. Ayokong lumaki siya at maging katulad mo. Naniniwalang ayos lang tratuhin ng ganun ang mga babae. Tumalikod ako at naglakad palabas. Sumigaw si Anton mula sa likuran ko. Magsisisi ka. Iiwan ka niya at babalik kang gumagapang. Pero hindi na kita tatanggapin. Hindi na ako lumingon. Lumabas ako ng korte kung saan naghihintay si Marcos sa kotse niya. Binuksan niya ang pinto. Sumakay ako. At umalis kami. Kamusta? Tanong niya. Final na ang annulment. Sa akin mapupunta si Leon. Congratulations, malaya ka na. Tiningnan ko siya at ngumiti sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon. Isang tunay, malawak at masayang ngiti. Oo, malaya na ako. Isang linggo pagkatapos ng annulment, nag-propose sa akin si Marcos. Naghahapunan kami sa isa sa mga hotel niya, sa isang rooftop restaurant na tanaw ang buong syudad. Tumayo siya, lumuhod, at naglabas ng maliit na kahon na may singsing. Maya, alam kong 2 buwan pa lang tayong magkakilala, pero buong buo ang tiwala ko sa nararamdaman ko. Ibinalik mo ako sa buhay, ibinalik mo ang pag-asa ko, naging pamilya na kita. Will you marry me? Tiningnan ko siya habang may luha sa mga mata at tumango. Oo. Oo. Papakasalan kita. Elegante ang singsing, may isang perpektong diamante. Isinuot ito ni Marcos sa daliri ko at hinalikan ako sa gitna ng palakpakan ng ibang kumakain doon. Makalipas ang 1 buwan, nagkaroon kami ng isang intimate na kasal. Tanging mga matatalik na kaibigan, ilang kaibigan ni Marcos, si Attorney, Victor, at syempre si Leon. Natuwang-tuwa sa kanyang maliit na toksedo at nagdala ng mga singsing ng may buong pagmamalaki sa mundo. Pagkatapos ng kasal, legal na inampon ni Marcos si Leon. Nagkaroon ng anak ko ng bagong apelido, Tuazon, at isang bagong ama na nagbabasa ng kwento sa kanya tuwing gabi. Nakikipaglaro sa kanya at nagturo sa kanyang magbisikleta. Isang totoong ama. Sinubukan ni Anton na gamitin ang visitation rights niya. Minsan, dumating siyang lasing. 1 oras na late, dala ang isang murang plastic na laruan. Naguguluhang tumingin sa kanya si Leon. Sino po kayo? Tanong niya. Ako ang papa mo, sabi ni Anton. Hindi. Ang papa ko ay si Marcos. Pagkatapos noon, hindi na muling nagpakita si Anton. Nagbibigay siya ng child support paminsan-minsan. Pero sabi ni Marcos hindi na mahalaga yon. Sapat na ang meron kami at nagpatuloy ako sa aking voice training. Araw-araw nang walang patid, may passion,
Naging palakas ng palakas ang boses ko. Masaya si Ma'am Elisa. 6 na buwan na lang, handa ka na para sa una mong seryosong pagtatanghal, sabi niya. At sumapit ang Hunyo, 6 na buwan pagkatapos kong tumakas mula sa luma kong buhay. Nag-organisa si Marcos ng debut concert ko sa music lounge ng hotel niya. Isang intimate concert para sa 50 tao. Sobrang kaba ko. Nag-rehearse ako hanggang sa manginig ang mga binti ko. Pero nang umakyat ako sa entablado at makita ko si Marcos sa front row na may dalang bouquet ng rosas, nawala lahat ng kaba ko. Kumanta ako ng mga opera arias, mga lumang awit ng pag-ibig, klasikong balada, malinaw, malakas, at sigurado ang boses ko. Nakinig ang audience na tila manghang-mangha. Nang matapos ako, pumutok ang palakpakan sa kwarto. Tumayo ang mga tao at sumigaw ng bravo. Naghagis sila ng mga bulaklak sa entablado. Tumayo si Marcos at pumalakpak ng pinakamalakas sa lahat, may luha sa kanyang mukha. Pagkatapos ng concert, lumapit ang mga tao sa akin. Nagpakilala, humingi ng autograph, nagtanong kung saan ako nag-aral at kailan ang susunod kong concert. Sumasagot ako, ngumingiti. Hindi pa rin makapaniwalang nangyayari ito sa akin. Napakagaling mo, sabi ng isang bisita. Isang matandang lalaki na nakamamahaling suit. Mayroon akong concert agency. Ito ang calling card ko. Gusto kitang makausap tungkol sa posibilidad na magtanghal sa mas malalaking venue. Kinuha ko ang card, gamit ang nanginginig na mga daliri. Inakbayan ako ni Marcos. Sabi ko sa'yo, may tunay kang talento. Ngayon, malalaman na ng buong siyudad. Lumipas ang mga sumunod na buwan ng napakabilis, puno ng mga pagtatanghal sa iba't ibang lugar, pag-aaral kasama ang propesor ko, at paggawa ng recording. Nagsimulang lumabas ang pangalan ko sa mga poster at cultural reviews. Maya Tuazon, isang bagong bituin ng classical music, ang natuklasan ng taon. Isang boses na dapat pakinggan. Proud na proud sa akin si Marcos. Pumupunta siya sa lahat ng concert ko, umuupo sa front row, at pumapalakpak ng pinakamalakas. Pero sa bahay, isa kaming normal na pamilya. Sabay kaming naghahapunan ni Leon, nanonood ng cartoons, at naglalaro ng board games. Masaya ako, tunay na masaya, malalim ang kaligayahan sa unang pagkakataon sa buhay ko. Hanggang sa nag-announce si Marcos ng isang malaking bagay. Nirenta ko ang main theater ng CCP, sabi niya isang gabi. 1,000 upuan. Gusto kong mag-organisa ng isang solo concert para sa'yo. Isang gabi ng classical music. Maya Tuazon, anong masasabi mo? Namutla ako. Marcos, masyadong malaki yan. Hindi pa ako handa sa ganyan. Handa ka. Magtiwala ka sa akin. Sabi ni Ma'am Elisa. Handa ka na. Yun din ang tingin ko. Panahon na para umakyat ka sa malaking entablado at kung hindi mabenta ang mga tiket, mabebenta yan. May sarili ka ng audience at maglalagay ako ng pondo para sa advertising. At ginawa nga niya, sa buong siyudad, lumitaw ang mga billboard na may litrato ko nakasuot ng concert gown, magandang ayos ng buhok, at tindig na puno ng pagmamalaki. Maya Tuazon, isang espesyal na handog ng Tuazon Hotel Music Lounges. Ang petsa ng concert ay huling linggo ng Disyembre, bago magbagong taon. Na-sold out ang mga tiket sa loob ng 2 linggo, kahit na ang mga pinakamahal na VIP box. Nag-ensayo ako na parang sinasapian. Binuo namin ni Ma'am Elisa ang programa, ang pinakamagagandang arias, ang mga pinakamahirap na piyesa. Kailangan kong ipakita ang lahat ng kaya kong gawin. 1 linggo bago ang concert, nagising ako na may buhol ng kaba sa tiyan ko. Natatakot ako, inamin ko kay Marcos habang nag-aalmusal. Paano kung makalimutan ko ang lyrics? Paano kung pumiyok ang boses ko? Hindi pipiyok yan. Profesional ka. Pinaghirapan mo ito. Magiging perpekto ito. Pero hindi nawawala ang takot. Alam kong ito na ang pinakamahalagang concert ng buhay ko. Na nakasalalay dito ang profesional kong kinabukasan. Na nagbayad ng malaki ang mga tao at naghihintay ng himala. At kailangan kong gawin ang himalang iyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, naglalakad si Anton sa kalsada kasama ang nanay niya at biglang napatigil. Sa isang malaking billboard, nandoon ang litrato ko, 10 beses na mas malaki kaysa sa normal, nakasuot ng napakagandang gown. Ang pangalan? Maya Tuazon, isang gabi ng classical music. Tuazon? Tanong niya. Nagpakasal siya? Lumapit si Aling Charing at naningkit ang mga mata. Hindi yan siya. Kamukha lang.
Mama, si Maya yan. Tingnan mo yung nunal sa taas ng labi, yung hugis ng ilong. Siya yan, sigurado. Hindi maaari, janitress siya. Saan siya kukuha ng pera para sa ganyan? Kinuha ni Anton ang cellphone niya at nag-search. Nakahanap siya ng mga article. Isang bagong pangalan sa classical music. Pinamangha ni Maya Tuazon ang publiko sa mga intimate concerts. Ang asawa ng hotel magnate na si Marcos Tuazon, magde-debut ng bongga sa malaking entablado, may mga picture. Kami ni Marcos sa isang charity gala. Nakahawak siya sa bewang ko. Nagniningning ako sa saya. Tuazon, bulong ni Anton. Yung lalaki sa party, yung milyonaryo. Kasama na niya ito simula pa noon? Bulalas ni Aling Charing. Nakabingwit ng mayaman, kaya pala umalis. Patuloy na nag-scroll si Anton, binabasa ang mga review ng mga concert ko. Isang boses ng pambihirang ganda at lakas. Si Maya Tuazon ay isang tunay na tuklas para sa mga mahilig sa classical music. Impeccable ang kanyang technique. Malalim ang kanyang emosyon. Marunong pala talaga siyang kumanta. Bulong niya. Buong akala ko noon ngumanggawa lang siya. Ano naman, sabat ng nanay niya. Ang punto dito ay iniwan ka niya at ninakaw niya ang apo ko, ang walang hiyang yon. Pero hindi na nakikinig si Anton sa kanya. Nakatitig lang siya sa billboard, sa babaeng minahal niya minsan, sa babaeng sinira niya, at sa babaeng bumangon muli nang wala siya. Gusto kong pumunta sa concert na yan, sabi niya. Nabaliw ka na ba? Kailangan kong makita. Kailangan ko siyang marinig. Pumasok siya sa isang ticketing website. Sold out na lahat. Tanging mga tiket mula sa scalper ang natitira sa napakamahal na presyo. Ang pinakamurang upuan sa pinakataas ng balcony ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos bawat isa. Wala siyang ganong pera. Ang sweldo niya ay nauubos sa upa, pagkain, at alak. Nangutang siya sa isang katrabaho at bumili ng 2 tiket para sa kanya at sa nanay niya. Bakit ako kailangang sumama? Reklamo ni Aling Charing. Sasama ka. Gusto kong makita mo kung anong nawala sa atin. Sumapit ang araw ng concert. Maaga akong nagising. Kahit nasa gabi pa ang pagtatanghal. Hindi ako mapakali. Niyakap ako ni Marcos habang kinakabahan at takot na takot ako. Normal lang yan. Kahit ang mga pinakasikat na artist ay kinakabahan. Pero sa sandaling umakyat ka sa stage at mag-umpisang kumanta, mawawala ang lahat ng kaba. Musika na lang ang matitira. Sa hapon, nagkaroon ako ng huling rehearsal kasama ang orkestra. Masaya ang conductor, isang world-renowned na musikero. Excellent Maya, handa ka na ba? Magkita tayo mamayang gabi. Bumalik ako sa dressing room ko. Inayos ng isang stylist ang buhok ko. Minakiupan ako ng isang artist. Sinuot ko ang aking gintong concert gown, mahaba, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tumingin ako sa salamin. Ako to, ang babaeng to, na may tiwala sa sarili, maganda, nakasuot ng nakakasilaw na gown. Oo, ako to, ang tunay na ako. Nang gabing iyon, dumating ako sa theater sa entrance ng mga artista. Pumasok sina Marcos at Leon sa main entrance. Nakaupo sila sa front row. Naghihintay ako backstage. Naririnig kung paano napupuno ang hall, ang bulungan ng mga boses, mga tawanan, ang kaluskos ng mga programa. 1,000 tao ang pumunta para pakinggan akong kumanta. 5 minutes. Abiso ng stage manager. Ipinikit ko ang mga mata ko, ginawa ang breathing exercises ko, at inalala ang mga salita ni Ma'am Elisa. Handa ka na? Lumabas ka lang doon at kumanta. Susunod na ang lahat. Dumilim ang mga ilaw sa hall. Nagsimulang tumugtog ang orkestra. Nagsimulang umangat ang kurtina. Lumabas ako sa entablado. Sinilaw ako ng mga spotlight ng isang saglit, pero mabilis na nasanay ang mga mata ko at nakita ko ang napakalaking hall, puno hanggang sa dulo, at tahimik, naghihintay. Sa front row nandoon si Marcos. Sa tabi niya, si Leon, ang maliit kong anak, nakasuot ng eleganteng damit, kumakaway, at ngumingiti sa akin. Nginitian ko siya pabalik, lumingon ako sa conductor, at tumango. Tumugtog ang orkestra at nag-umpisa akong kumanta. Ang unang arya ay mula sa Tosca, eksaktong awitin na kinanta ko para kay Marcos, 1 taon na ang nakalipas sa isang malamig na parke. Lumabas ang boses mula sa akin, malinaw, malakas, malaya. Hindi ko iniisip ang teknik, o paghinga, o lyrics, kumakanta lang ako. Nakinig ang buong hall,
na tila pigil hininga. At nang i-hold ko ang huling nota, at pagkatapos ay tumahimik, may isang segundong katahimikan, at pagkatapos ay sumabog ang palakpakan. Tumayo ang mga tao at sumigaw ng bravo. Binibigyan ako ng standing ovation. Yumuko ako. Itinuwid ang balikat. At naghanda para sa susunod na arya. Tumagal ang concert ng 2 oras. Kumanta ako ng pyesa pagkatapos ng isa pa, ibinibigay ang lahat ng sarili ko sa musika. Saang banda doon sa itaas ng balcony. Sa kahuli-hulihang linya. Nandoon si Anton. Nakatitig siya sa akin nang nanlalaki ang mga mata. Hindi ako makilala. Iyon ba ang asawa niya? Ang janitress na ipinubasta niya ng 500 pesos? Sa tabi niya si Aling Charing. Tahimik din siya, namumutla, at parang naging bato ang mukha. Nakasuot sila ng mga luma nilang damit, mukhang mahirap at ligaw sa gitna ng mayayamang audience na nakasuot ng mga eleganteng suit at gown. At ako sa entablado, kumakanta at nagniningning, kumikinang ang gown ko sa ilalim ng mga ilaw. Palakas ng palakas ang boses ko sa bawat kanta. Umuugong ang audience pagkatapos ng bawat ariya. Sa kalagitnaan ng intermisyon, ipinalabas ang isang maikling pelikula sa malaking screen. Kami ni Marcos iyon. Ang kwento namin, nang hindi binabanggit ang unang kasal ko, ang talentadong singer na si Maya Tuazon, at ang pilantropong si Marcos Tuazon, isang kwento ng pag-ibig at musika. Tiningnan ni Anton ang screen at pinigilan ang mga luha. Nawala ang lahat sa kanya gamit ang sarili niyang mga kamay. Mas maganda pa ang second half kaysa sa una. Kinanta ko ang mga pinakamahirap na pyesa, yung mga hindi ko man lang sinusubukang kantahin dati, at na perfect ko lahat. Ang final aria ay mula sa La Traviata. Ang paborito ko, ang pinakamahirap. Ibinuhos ko ang lahat dito. Ang sakit ng nakaraan, ang saya ng kasalukuyan, ang pag-asa ng hinaharap. Tumaas ang huling nota sa gitna ng sobrang katahimikan. Inihold ko yon, hinawakan hanggang sa wala na akong hangin at saka ko binitawan. Sumabog ang buong hall. Tumalon ang mga tao sa silya nila, pumapalakpak, sumisigaw, umiiyak. Umulan ng bulaklak sa entablado, nakakabingi ang palakpakan, walang katapusan. Umakyat si Marcos sa stage na may malaking bouquet ng puting rosas. Niyakap ako, hinalikan ako sa harap ng lahat at kinuha ang mikropono. Salamat sa pagpunta ninyo ngayong gabi para pakinggan ang boses ng asawa ko, si Maya Tuazon. Hindi lang siya ang pag-ibig ng buhay ko, isa rin siyang pambihirang talento. Nag-uumpisa pa lang ito. Ang susunod niyang concert, sa loob ng 2 buwan, ay sa international stage na. Muling umugong ang hall sa palakpakan. Nakatayo ako doon sa entabladong iyon, sa ilalim ng mga ilaw, suot ang aking gintong gown, yakap ng lalaking mahal ko, at alam kong nagtagumpay ako. Naabot ko ang pangarap ko, ang tunay na ako. Pagkatapos ng concert, nagkaroon ng reception para sa mga special guests. Nagpalit ako ng cocktail dress at sumali sa party. Lumalapit ang mga tao para batiin ako, purihin ako, magpa-picture. Nasa tabi ko si Marcos, proud at masaya. Nakahawak si Leon sa kamay ko, humihikab dahil gabi na. Pero ayaw niyang umalis na hindi nakikita ang mama niya sa party. Sa labas, sa likod ng mga harang para sa mga fans, nandoon sina Anton at Aling Charing. Hindi sila makapasok sa VIP reception. Hindi sila pinapapasok ng security. Sinubukan ni Anton na ipilit ang sarili niya. Papasukin niyo ako. Kailangan kong makausap si Maya. May invitation po ba kayo, sir? Wala, pero kilala ko siya. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang invitation. Naiwan siya malapit sa harang, sumisigaw Maya. Maya! Papalabas ako ng building kasama sina Marcos at Leon, papunta sa aming limousine. Nang marinig ko ang sigaw niya, lumingon ako. Nandoon sila sa likod ng harang. Si Anton na nakagusot na jacket, mapupula ang mata sa kaiiyak. Si Aling Charing na maputla, suot ang lumang damit. Nagtama ang paningin namin. Pinanood ko siya ng ilang segundo. Kalmado, walang galit, walang sakit. Tiningnan ko lang ang taong minsan nang naging bahagi ng buhay ko. At ngayon ay hindi na. Patawarin mo ako, sigaw niya. Naging gago ako. Bumalik ka na. Tumalikod ako. Binuksan ni Marcos ang pinto ng limousine. Binuhat ko si Leon na halos tulog na. At sumakay. Umandar ang kotse. Ang huling nakita ko sa side mirror ay ang anino ni Anton at ng nanay niya sa ilalim ng poste ng ilaw.
Naiwan sila roon na pinapanood kaming lumayo. Hindi na ako kailanman lumingon. Nagsimula ulit ang buhay ko noong gabing yon, kung saan inilahad ng isang estranghero ang kamay niya at sinabing, "Hayaan mong iligtas kita sa sirkong ito." Kinuha ko ang kamay na yon at bumuo ako ng bagong buhay, ang buhay na deserve ko, kasama ang lalaking nagmamahal sa akin, anak na proud sa akin, at boses na sa wakas ay tumunog kung paano ito itinadhanang tumunog. At ngayon, tuwing aakyat ako sa entablado, laging nasa front row si Marcos na may bitbit na puting rosas, at sa tabi niya ay ang batang si Leon, na buong pagmamalaking sinasabi sa lahat, "Mama ko yan, na kumakanta. Siya ang pinakamagaling na singer sa buong mundo." At sa isang maliit na apartment sa gilid ng syudad, naiwang nakaupo ang isang lalaki, ang lalaking minsan nang ipinubasta ang isang diamante sa halagang 500 pesos at ngayon ay alam na ang halaga ng kanyang pagkakamali. Hindi ito ang 5 milyon na binayaran ng ibang tao para iligtas ang bagay na ilang taon niyang sinira. Ang tunay na kapalit ay ang pagkawala ng babaeng pwede sana siyang mahalin habang buhay kung binigyan lamang niya ito ng halaga.